So yun, magandang araw sa inyo mga idol, no. So mapapansin nyo merong Yamaha SZ dito sa shop ngayon. So dinala to ng customer dito. Sobrang ingay ng makina niya. So sabi ko sa customer mas magandang buksan muna para makita natin yung tama, no. So ayan, paparinig ko sa inyo guys kung gaano kaingay. Ayan guys. So yan, grabe ingay guys, no. Halos hindi mo marinig yung tunog ng tambutso. So sabi ng customer, pumayag naman na baklasin muna. Di ko sure kung sigunyal bearing o cam bearing, mga ganun lang to eh. Kaya mas maganda mabuksan muna siya bago natin sugaan kung ano talaga, di ba? So yun. So mapapansin nyo guys, medyo madumi tong motor, no. Service kasi itong customer ko doon sa kanyang lupain doon sa taas dito sa amin. Yan. Siyempre, start na tayo magbaklas. Dito muna tayo sa elbow. Yan, tanggalin natin tong 12mm na nut, pati bolt doon sa likod. Yan. Luwagan nyo lang guys. Tapos isunod na natin yung side cover dyan sa battery, pati dun sa air cleaner. Screw lang yan guys. Yan, hatakan nyo lang. Ano tayo sa airbox. Screw lang yan guys. Ganun lang din ulit, hatak lang guys. So ayan, mapapansin nyo, no, baklas na. Galin din natin yung tangke guys para maalwan. So ayan, natanggal na natin yung tangke. Yan, tanggalin natin yung bracket doon sa may cylinder head. Mm na nut lang yan guys. Tapos tanggalin natin itong carburetor. Tanggalin din natin itong takip sa sprocket. Tapos tanggalin natin itong clutch cable na DIY. Nakatornilyo eh. Pati itong socket sa stator. Pati yung ground. Sprocket tanggalin na rin natin guys. Pati itong cambio. Kasi ang gagawin natin, huhubad natin itong makina dun sa chassis. Ihiwalay natin guys para mas madaling mahanap. Ayan, tanggalin natin itong mga bolt. Pati itong Allen 4. So ayan, natanggal na natin guys. Ayan, tinanggal ko na ng buo guys para madali mahanap. Ayan, kung mapapansin nyo guys, tanggal na. Simulan na natin to sa head. Baklasin natin yung takip. Doon tayo maghanap. So guys, chinek ko na rin to, itong ibabaw. Okay naman yung cam bearing nya. Wala namang problema. Ito, tinanggal ko na yung cam gear. So hindi dito. Kaya tatanggalin natin to. So ayan guys, tanggalin natin yan. May dalawang alin dyan na nakatago. At ito tanggalin na rin natin. Pwede nyo namang hindi tanggalin yan guys, pero kasi tinanggal ko pa para ma-check. Pero okay naman tong sa head, walang problema. Kaya natanggal na namin guys. So ayan, tinanggal ko na yung chain guide.
Yan guys. So okay naman tong piston. So ayun guys, dito naman tayo sa clutch side. Tanggalin lang natin yung mga 8mm na bolt. Kaya luwagan lang natin, no. Bubuksan natin yan para makita natin kung ano pa talagang problema, kung saan nanggagaling yung ingay. Yan, luwagan lang natin guys. Yan, tiktikin lang natin at ngayon lang ito mabubuksan eh. Yan. Yan, hugot na. So tanggalin natin itong mga bolt na 10mm sa clutch housing. Check natin yung bearing nito ba mamaya dito eh. Ayan, tanggalin din natin tong 19 na bolt. Pati magneto hugutin na natin guys. So yun guys, nakita na natin kung saan yung may tama, no? Yung ingay, kung saan nanggagaling yung ingay. Ayan. Napapansin nyo guys, sumasayat to. Naputol yung pinakatornilyo nito dito sa may magneto. Magkasama kasi ganyan yan eh. Yan, magkasama yan. Ngayon, yung mga pinagputulan, yan, naiiwan. 3 piraso. So, kailangan din natin baklasin to. Gawa nung yung 3 tornilyo, isa na lang natira. Baka pumasok sa loob yung dalawa eh. Babaklasin na rin natin ito para sigurado. Yan, sumasayad to. Yung tornilyo sumasayad dito. Need pa rin talaga baklasin, gawa nung 3 piraso kasi to yung tornilyo rito. Ayan yan eh. Yung dalawa hindi ko makita kung nasan na, kaya babaklasin din natin yung makina. Tapos papamachine shop natin to para mabunot yung mga naiibang tornilyo. At ito na yung finished product natin mga idol. So yan, kung mapapansin nyo, salpak na yung buong makina, maandar na. So bumalik na yung normal na andar niya, tahimik. Yan. Tanggal naman natin yung mga naiwan sa loob. Nalinis natin yung buong makina, no? Yan.